shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you, our God. 'Cause our God is greater. Come on, lift your voice. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. Water is turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. 'Cause our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Sipawitin natin. Our God is greater. God is stronger. Come on, church. Lift our voice. Awesome in power, our God. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power, our God. Our God. Oh, you are our God, Lord. Come on, let's all sing. And if our God is for us, come on, let's declare. And if our God is for us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand? Come on, church! And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is, come on, Then who could ever stop us? And if our God lift your voice, church. then what can stand against? And if our Come on, God let's is declare. for us, then who could ever stop us? If God is with us, who can be against us? And if our God is for us, and if our God is with us, and if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Come on, let's declare. Because our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than me.
are great, O Lord God, sa lahat ng mga pinagdadaanan namin, O Lord. You're greater, O Lord God. You are a healer, O Lord God. You are a deliverer, O Lord God. You are our provider, O Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. We continue to worship you, O Lord God. You are holy, O Lord God. You are holy, God, O Lord God. Hallelujah, Jesus. We will sing your praise, O Lord God. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your praise shine on us, and the world will know you live. Sing holy, holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. And all the heaven shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Oh, that you are beautiful. The universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, holy are you, Lord God. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your flame shine on us, and the world will know you live. And all the heaven shout your praise, beautiful Lord. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heaven shout your praise. Beautiful is our God.
reign on us, and the world will know you. And all the heavens. Come on, lift our voice to God. To you are King of heaven, and all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to our hallelujah, hallelujah to our King. Hallelujah to our King. Hallelujah to our King. Hallelujah. You are our King, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You are holy God, O Lord God. Hallelujah, Jesus. All the heavens shout your praise, O Lord God. Lahat ng mga nilalang ay magpupuri sa iyo, Panginoon. Lahat ng may mga hininga ay magpupuri at magsasabi ng hallelujah, O Lord God, sa pangalan mo, Panginoon. Sige po, pwede po ba tayo magbanggit ng mga pagsamba natin sa Panginoon ngayon sa oras na to? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. You are worthy to be praised, O Lord God. You are worthy to be worshipped, O Lord God, in this place, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayo sa presence ng Panginoon. Patuloy po tayo sa presence ng Lord. Na ganito, at inayin natin si Sister, si Mami Bel Lucas para po sa ating prayer for the nation. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin na narito, Panginoon. Salamat na kami ay nagkakasama-sama, Panginoon, sa panalangin, Panginoon, para sa aming bansa. Salamat, Panginoon, na patuloy na pinagkakalooban mo po kami ng desire para makapanalangin, Panginoon, sa aming bansa. And sa oras na ito, patuloy na ikaw yung mag-ingat at magpala sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat mamayang Pilipino na makilala ka, na ikaw lamang ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa na makita nila kung gaano kakabuting Diyos sa aming bayan, Panginoon. And patuloy na makita nila, Panginoon, yung kanilang pagsuway, Panginoon, na napapahamak, Panginoon, ang kanilang kaluluwa, O God. And dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito na patuloy kang manguna, Panginoon, sa aming bansa. Patuloy kang magpakilala, Panginoon, sa lahat, maging sa lahat ng mga namumuno, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon, mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, Panginoon, sa aming bansa. Tulungan mo po sila, Panginoon, upang magabayan ang aming bansa, Panginoon, upang ito ay umunlad, Panginoon, sa lahat, sa mga kabuhayan man, Panginoon,
sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng pangailangan ng aming bansa, ay tulungan mo po sila, Panginoon. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng karunungan upang magabayan, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, na mahusay, Panginoon. Hallelujah. And dalangin namin, Panginoon, sa mga oras na ito, natulungan mo po rin sa lahat ng mga kalamidad na nangyayari sa aming bansa, sa mga tag-ulan, sa mga tagbagyo, Panginoon, sa mga tagbaha, Panginoon. Patuloy na proteksyonan mo po ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Maging sa lahat, Panginoon, ng parte ng daigdig, Panginoon, na nagkakaroon ng kaguluhan, Panginoon. Dalangin namin, O God, na patuloy na manguna ka at hindi namin alam kung bakit nangyayari ito, pero naniniwala po kami na ito ay nangyayari sa iyong kalooban, Panginoon. Sa lahat ng pagsuway ng mga anak mo ay nagkakaroon talaga ng mga kapahamakan ang mga tao, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, tulungan mo po yung mga tao, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, ng Israel na pinili mo, Panginoon, and makita nila, Panginoon, na sila ay nagkukulang sa iyo, sila ay tumatalikod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po sila na makabalik sa presensya mo, Panginoon, dahil sila ay pinili mo, Panginoon, hindi nagbabago, Panginoon, yung pagkapili mo sa kanila. And dalangin namin na sila ay makabalik sa iyong presensya, Panginoon. Makita nila yung kakulangan nila at makapagsisi sila, Panginoon, sa lahat ng mga pagkukulang nila, Panginoon, upang mabalik, Panginoon, yung relasyon nila sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Lahat ng bansa, Panginoon, ay magkaisa, makilala ka. Tulungan mo po, Panginoon, lahat ng mga anak mo na sila ay maabot, sila ay mabahaginan ng iyong banal na salita, Panginoon. Wala ka pong iiwan sa lahat ng mga taong nilikha mo dahil lahat ng tao ay nilikha mo, Panginoon, upang makasama mo, Panginoon. Kaya tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng sapat na kaisipan upang malaman nila ang katotohanan, Panginoon, na sila ay nilikha mo para sa iyo, God. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, patuloy na buksan mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan sa katotohanan, Panginoon. Hindi sila matangay ng anumang relihiyon na mali, Panginoon, yung mga relihiyong nakagisnan, Panginoon. Patuloy na magkaroon sila ng pagsasaliksik sa kanilang mga buhay, Panginoon, upang malaman nila ang katotohanan, Panginoon, at ito ay malalaman nila, Panginoon, sa pagbubulay ng iyong mga salita. Tulungan mo po sila, Panginoon, na makasandig, Panginoon, sa tunay na salita lamang ang Biblia, Panginoon, at ito'y mapanghawakan nila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord. Patuloy ka pang maghari sa buhay ng bawat isa, sa kabuuan ng gawain ito, Panginoon. Maitaas ka, Holy Spirit, ikaw yung magbigay sa amin ng karunungan, Panginoon, upang hindi masayang yung mensahe, Panginoon, sa oras na ito ay maging kalakasan namin, yung mga nanghihina, Panginoon, ay maging kalakasan ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Lord, sa concern mo sa aming bansa. Kaya naman bago po tayo umupo, pwede po. So, hindi natin kayang, ano yung outgive sa Tagalog? Higitan, no? Diba? Hindi natin kayang higitan sa pagbibigay, si Lord. Tama ba? So, for example, ikaw ay nagbigay ng, magkano tithes natin? Kunwari, ang tithes natin ay 1,000. Diba? So, ang ibabalik sa'yo ng Lord ay palaging 100 folds. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ganun kasi katapat yung ating Panginoon. So, yun po, yung sa akin lang din, as personally sa pagtatites, talagang nakita ko kung paano kumikilos si Lord sa akin sa finances. Minsan, akala kasi natin, pag nagbibigay tayo kay Lord, nawawalan tayo, di ba? For example, yung tithes natin, lalo pag malalaki yung tithes nyo, di ba? Parang medyo mahirap ibigay kasi, ang laki ng tithes mo, di ba? Parang 10,000 isang buwan, 100,000 yung sweldo, di ba? Parang ang laki nun para sa'yo, di ba? Tapos bibigay mo, parang feeling mo nawawalan ka. Tama ba? Sino yung ganun? Ako minsan ganun yung feeling ko. Mawawalan ako. Pambayad ko to ng ganito. Pambayad kayo ng ganyan. Pero hindi po yung totoo.
Kapag nagbigay tayo kay Lord, hindi ka nawawalan, pero mas madadagdagan ka pa. Feeling mo lang wala ka, pero nakakagulat kasi akala mo wala ka ng pera kasi nag-tithes ka nga, pero magugulat ka, ay may pera pa pala ako. Ganun po siya. So, pero po, naalala ko yung mga topic natin, kapag daw ikaw ay hindi nagtitithes, kahit anong trabaho mo, para ka daw nag-iipon ng tubig sa butas na timba. So, kahit anong business mo, kahit anong pagtatrabaho mo, pero hindi ka nagtitithes, para kang nag-iipon ng tubig sa butas na timba. Ano nangyayari pag butas yung timba? Nakakaipon ba ng tubig? Hindi po. So ano yung mangyayari? Pagka ikaw ay nagtitithes, yung mga butas na yun sa timba, natatapalan yan. 'Di ba? Pag nag-tithes ka o nag-tithes ka today, nag-tithes ka sa susunod na linggo, natatapalan po lahat ng yan. And in the end, ano yung mangyayari? Mapupuno yung timba at ano pa? Mag-uumapaw yung timba ng tubig. Amen po. Amen. Ayan. So sige po, itaas po natin ang ating mga kaloob sa ating Diyos at maniwala na tayo ay mas pagpapalain pa ng Panginoon dahil siya ay tapat sa kanyang mga salita. Amen po. Ayan. Sige po, taas po natin ang ating mga tithes. And bago po pala natin ipag-pray, kung makikita nyo po, meron po yung mga papel sa loob. Bakisulatan nyo na lang po ng maigi. So, meron po dyan nakalagay name, tithes, tapos offering. Ayan. If may ano pa kayo. Ayan. Or kung ang tithes nyo po ay through GCash, pwede nyo rin po lagyan. Ayan. Kunwari wala physical na. Ayan, opo. Yung amount po hindi chinecheck, no? Pag sinabing tithes, hindi po chinecheck yung tithes. Amount po yung nilalagay doon. Ayan. So, para malinaw po. Opo, para nare-record po natin, para nasisingil po natin yung hindi nag-tithes. Charot lang. Joke lang po. Ayan. Hindi po ganon. Hindi po kami nag-chat-chat sa inyo na hindi ka po nag-tithes, kapatid. Wala pong ganon. Ayan. Sige po, taas po natin ang ating mga kaloob sa Lord, ating mga sobre, at ipanalangin po natin. Ayan. Sige po. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Patuloy na nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa lahat ng pagpapala mo sa aming buhay, O Lord. Minsan ay hindi man kami nagiging tapat sa iyo sa pagdating sa pinansyal, pero salamat dahil hindi pa rin kami nagugutom, Panginoon. Salamat na may mga trabaho kami, nakakapag-aral kami, Panginoon. Salamat na may business kami. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, Panginoon. It is by your grace that we have received all these things, Panginoon, sa buhay namin. And Lord God, sa oras na to, gusto naming ibalik, Panginoon, yung mga blessings na ito sa iyo, Panginoon, sa iglesyang ito. We want to bless you. We want you to be glorified through our tithes and offering, Panginoon. And Lord, naniniwala kami that we cannot outgive you, Lord. Mas madami yung kaya mong ibalik, mas madami yung kaya mong ibigay kaysa sa kaya naming ibigay sa iyo, Panginoon. Salamat, O Lord God. Hallelujah. Patuloy na i-bless mo po yung bawat isa, Panginoon, na tapat, na nagbibigay ng kaloob, at tapat na umaasa, Panginoon, sa iyong mga pangako sa pagbibigay nila, na ibabalik mo ito ng siksig, liglig at nag-uumapaw. Salamat po. We bless you, O God, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. Sige po, makakalapit na po tayo. Praise. Ayan. So, yung time natin ngayon ay testimonies na sana, kaso wala na pong time. So, pwede po natin i-share yung ating testimonies sa ating news feeds and, ayun, sa isa't isa. Ayan, sa mga kakilala natin. So, hello po sa inyong lahat. Good morning po. Masaya po ako makita ang bawat isa. Ay, yung mga second time, ayan yung family nila, Ma'am Joy. Hello po. Si Kuya Richard, welcome back. Ayan sila Lisel. Hello. Ano name ni, kasama ni Lisel? Ay, ko pala si Jessica Mariano. O, diba? Alam ko siya. Lagi siya active sa online, no? Nakita ko yung name niya. Ayan, si Pat, syempre. Welcome back. Ayan. Yung kasama ni Donita. Ate or ano? Ate. Ano name mo, ate? Denita? Denisa? Wow, ayan. Siguro yung parents nyo, yung start, no? Donita, Denisa, ayan. Birthday mo pala, siya si Tita G. Happy birthday po. Ayan, madami nag-birthday this week, eh.
Ayan, si Kat, si Kian, si Ate Bona, si Angeline. Nasaan si Angeline? Wala yung Dimla, no? Yung iba kasi daw may sakit. Kaya nasa online sila. Hello po. Pagaling po kayo. Pag-pray namin kayo mamaya. Ayan, si Tita Ebot. Hello po. Welcome back. Ayan, si Cosme. Ayan, si Sen. Daming nagbabalik loob. Ayan, ang daming. Hindi naman na talagang nawala. Medyo na-busy lang yung iba. Kaya ngayon, nandito sila. Tapos yung iba mga first time natin kasama. Welcome, masaya po tayong lahat. Amen. Masaya ba kayo? Sino pa? Hindi ko nabanggit. Ayan, si Kuya, Joey, tsaka si tatay ni JD. Welcome back po. Ayan, mga kapatid ni ano. Meron ba akong hindi nabanggit? Okay na, no? Okay. Masaya tayong lahat. Pwede nyo bang ngitian yung mga nasa likod nyo? Tsaka nasa harap. Masaya po ako. Yung ngiting totoo, Tsaka sa mga nasa online, kung first time mo, welcome sa Rock of Ages. Ako po si Pastora Myrtle. At kung dati naman na, hello. Kamusta kayo dyan? Ayun. Amen. Ayan. Masarap yung nasa church, no? Kasi dito at home ka. Dito belong ka. Dito yung pagiging Christian mo ay hindi ka weird, hindi ka, kakaiba. Dito, belong ka. Amen? Lahat tayo dito ay nagnanais makasunod sa Panginoon, nais nating sumamba sa Kanya, nais nating mapaglingkuran siya. Amen? So bago po tayo pumunta sa ating mensahe, pwede po ba tayo umawit saglit? Ayan, ayayahan ko lang po kayo na tumayo. At muli po nating awitan ng Panginoon. Let's give Him all the glory. Luwalhatiin natin siya. Hallelujah. At makita natin siya ngayong umagang ito. Awitin po natin ito. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Mula pa noon hanggang ngayon. Thank you, Lord. At sa habang panahon, sa bawat salila'y katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala nang ang iba, Panginoon. Minsan ba, aming Diyos? Salamat, Panginoon. Sa pag-awit natin, alalahanin natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin at sa pamilya natin. Salamat, Panginoon. Di ka nagbabago sa amin. At sa habang panahon, sa bawat salila'y katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala nang ang ibang Panginoon. Wala nang ang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Minsan ba, let's all declare, ang pag-ibig mo ay tunay. Salamat, O Diyos. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Minsan ba ang pag-ibig mo ay tunay? Itaas natin ang ating tinig sa ating Diyos. Pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Let's lift our voice. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo. Hallelujah! Aming Diyos, kay buti mo. Yes, O Lord. Salamat, Panginoon. Mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat salila'y katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala nang ang ibang Panginoon. Wala na
nang iba, Panginoon. Wala na nang ibang Panginoon. Wala na ngang iba, Panginoon. Wala na ngang ibang Panginoon. Wala na ngang iba, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, na hindi lang po Ikaw ang Diyos namin personally. Ikaw ang Diyos ng pamilya namin. Ikaw ang Diyos ng aming bansa. Ikaw ang Diyos ng aming iglesia. At salamat po na mula noon hanggang ngayon ay hindi ka nagbabago, Panginoon. At kalooban mo na maranasan namin ang presensya mo hanggang sa muli mong pagbabalik, na ito ang magbibigay sa amin ng katagumpayan sa lahat ng pinagdadaanan namin sa ngayon. Hallelujah. We worship you. We honor you, God. Hallelujah. Be exalted sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa na inilaan nila ang oras nila sa oras na to para maluwalhati ka, Panginoon. Lord, hallelujah. Father God, katagpuin mo po yung desire ng bawat isa sa pagpunta nila dito, Lord. At higitan mo pa, Panginoon, yung mga ninanasa ng kanilang puso sa oras na ito. Holy Spirit, malaya ka pong kumilos. Pwede po ba natin itong sabihin? Holy Spirit, malaya kang kumilos. Sige po, malaya kang baguhin ako. Malaya kang itama ako. Malaya kang buksan ang aking isipan, ang aking espiritu, ang aking puso, upang mas makilala ko pa ang aking Panginoong Jesus at ang aking Amang Diyos sa umagang ito. Ngayon po, bago po tayo umupo, pwede po ba natin kuhanin yung mga Bibles natin? Kung may dala po tayong Bible. Ayan, kung sa cellphone lang, okay lang. Yung mga cellphone po, hawakan natin. Halalagay po natin ito sa ating mga puso. Hallelujah. Salamat, O Diyos, na ibinigay mo po ang iyong mga salita, Panginoon. Naniniwala po ako sa kapangyarihan nito. Naniniwala ako na ito ay hiningahan mo ng iyong banal na dugo. Ito ay hiningahan mo, O Diyos. You breathed life into it, O God, so I can be rebuked, I can be corrected, I can be trained into righteousness in Jesus' name, so that I can be equipped in every good work, O Lord. Sa oras na to, Lord, expose mo po sa akin yung truth. I rebuke lahat ng deception, lahat ng kasinungalingan ng kaaway against your truth. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Hayaan nyo po na ma-reflect ng Word of God yung buhay ko at kung ano yung dapat kong gawin simula ngayon hanggang sa pagbabalik mo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. Meron po tayong mga bagong series ng mensahe. Hindi ko pala nabigay yung Ayan, may bago po tayong series ng mensahe. Hindi ko po alam kung ilan to, pero ito po yung nilalagay ng Lord sa heart ko. Ayan. Actually, ang gusto ko talagang i-topic ay tungkol sa gawa ng kaaway kasi nakita ko yung ginagawa niya sa ating bansa, lalo na nung Halloween. Ano? Pero meron tayong post dito sa ating page. Check nyo na lang po. Reel, meron tayong reel. Kung nakita nyo na, na-upload na yon. Sino nakakita na? Ayan, so we don't celebrate Halloween po. We believe in that. Ito po ay hindi lang basta kasi pagko-costume or nakikiisa sa ginagawa ng mundo, trick or treat, candies lang naman, costumes lang naman. Hindi lang po iyon. Meron po yung spiritual na ito po ay isang strategy ng kaaway to lure para hikayatin even Christians para mag-participate sa activity nila. It is a demonic activity. So kung di natin to alam, okay lang. Pero next time, amen, hindi po tayo sumasali dito. And wag po nating isala yung mga anak natin dito.
Amen? Na-open po kasi yung door ng demonic sa ating pamilya at sa ating mga anak. Amen? So ito po ay advice ng inyong nanay pastora. Love ko po kayo, kaya ayoko pong mapasok kayo ng kaaway. So, dahil dyan, hindi po yun ang message natin. Ito po yung nilalagay ng Lord na burden sa aking puso. Since ito po ang theme natin ngayong taong ito. Ano po yung theme ng Rock of Ages ngayong taong ito? Jesus, the King of Revival. At yan din po yung pangalan ng ating church. Ang haba-haba ng pangalan ng church. Ano po pangalan ng church natin? Rock of Ages, Revival to Mission Church. Ano daw po? Revival to Mission. Sabihin natin sabay-sabay, Revival to Mission. Okay, so ang dami, puro revival. So para sa inyo, narinig nyo na ba yung word na revival? Sino nakarinig na? Taas kami. Gusto ko sa mga nasa online, participate tayo po. Okay. Ang dami dito. Sa side na to, walang nagtataas. Okay. Sino naman? NH. Never heard. Ngayon mo lang narinig yung revival. Ayan. O alam mo lang pangalan ng church yun. Okay. Sa mga nagtaas ng kamay, para sa inyo, ano po yung revival? Ayan, bababa po ko. Okay lang. Kasi nga, it is common. It's a common word in Christianity, no? So, ano po yung revival para sa inyo? Papanoorin kita ng revival namin. Ano yung nangyayari doon? Yung mga tao, tama ba? Umiiyak. Yun yung akala natin meaning ng revival. Pero ngayon, pag-uusapan natin, ano nga ba yung revival? Actually, madami siyang meaning. Ako din mismo, ngayon ako nagsusearch talaga. Ano nga ba yung revival? Ano nga ba yung revival? At bakit gusto ng Diyos maranasan natin yung revival? Binubuhay. Amen? Nagigets po natin? To revive. At hindi lang pala yun. Akala ko, to revive lang na mabuhay yung patay. Pero meron pa, letter B, to continue in life. Na magpatuloy yung buhay. Imbes na kundi, ganon. Amen? Sa atin ngayon, napakaganda't natin, napakapogi, mga fresh, bagong ligo, mga naka-makeup, praise God, ang gaganda natin. Pero deep inside, what is happening to our soul? What is happening to our spirit? Does it need revival? Amen? Sa loob ba natin, patay na ba yung spirit natin na kailangan ng buhay? O, ikaw ba ay nagpapatuloy naman, pero gusto mong magpatuloy pa? Amen?
Makikita natin siya, letter C, to live prosperously. Pag naranasan mo pala yung revival, mararanasan mo yung buhay ng may kasaganaan. Ngayon ba salat ka? Is there something wrong with your life? Financially ba salat ka? Health mo ba? May kasalatan ba nangyayari sa buhay mo? Yung cell group mo ba walang nangyayari? Nakikita po natin, may kasaganaan. Sabihin natin na sabay-sabay, may kasaganaan. Sino gusto ng may kasaganaan? Amen. Yun pala, no? Ang meaning ng revival, napakalawak, napakaganda. Amen po. Meron pa. Wait, there's more. Letter D. Ano yung nakalagay po? Letter D, to be quickened. Ano yung quickened? Maging masigla. Pasiglahin. Sino dito natatamlay na? Wow, sana all. Pero there are times in our lives, di ba, na may time na masigla ka, may time na matamlay ka. Tama po ba? Ano yung nagiging dahilan ng ating katamlayan? Pag tayo'y may sakit. Tama ba? Sino may sakit at karamdaman? Na iniinda. Iba yung may sakit ka sa normal ka. Di ba? Pag normal ka, ang sipag-sipag mong kumilos, laba dyan, naglalaba yung kaliwang kamay, naghuhugas yung kanang kamay, di ba? Ang dami nating nagagawa, nag-aalaga ng bata, nagtatrabaho, pumapasok, nag-aaral, ang dami kayang gawin, pero pag may sakit ka, ayun, nakahiga. Ayun, babangon lang, ang hirap-hirap na. Tama ba? May kausap po ba ako? Amen. Ayan. Be quickened. Kaya nating maging masigla. Mula sa sakit at karamdaman. From discouragement, sino pinanghihinaan ng loob? Parang wala naman. Ayan. Sa mga pinanghihinaan ng loob, alam nyo, ganito po yan, ha? Ako po ay isang napakalaking believer dito. Ang pagsasalita po ng amen, ito po, ang ibig sabihin nito ay I agree. Ibig sabihin nito, gusto mong mangyari sa'yo yung sinasabi na message. Kaya madalas akong mag-amen. Or, kapag tinatamaan ako, I also say amen. Kasi gusto ko, kung ako yung tinuturuan ng message na yan, gusto kong mabago. Amen? Nakukuha po natin. So, wag po tayong mailang mag-amen. Sabi mo sa katabi mo, wala akong pakialam sa'yo. Kung marinig mo, nag-amen ako. Nandito ako para mabago. Hindi ako nandito para sa'yo. Amen? Hindi ako mahihiya sa'yo. Amen po? Amen. So ano pa? From faintness, mula sa kapaguran at panghihina. Sinong pagod na? Oh, 'di ba? Sino nang hihina? 'Di ba? Lahat tayo dumadaan diyan. Buti na lang may revival. Amen. Pag na-revive ka ng Diyos, kahit pagod ka, babangon ka pa rin. Amen? Yung kape may limit lang, hanggang 6 hours lang yan. Alam nyo ba yon? Kaya after 6 hours, gusto mo na namang magkape. Ayan. Pero ang revival na galing sa Diyos, 24 hours, 24/7, ikaw ay masigla. Gusto nyo po yun? Amen. Ayan. Ano pa? From death, mula sa kamatayan, kung feeling natin, namamatay na yung spirit natin, God can revive us. And letter E, to cause to grow. Pamungahin. Kung feeling natin, wala nangyayari sa atin, wala tayong bunga. Nagsa-cell group ka, wala kang bunga. Nagtatrabaho ka, wala kang bunga. Pag naranasan natin ang revival ng Diyos, tayo ay magiging fruitful. Tayo ay magmumultiply. Amen. Napakaganda. Sa lahat ng gandang-ganda sa salitang revival, magsabi nga ng malakas na amen. Amen. Praise God for revival. Praise God that God intends to revive us. Amen. Kalooban ng Diyos na maranasan natin yung revival. Ayaw ng Diyos na magpatuloy ka dito. Kung nakikita mo yan, wala yan sa'yo, ayaw ni Lord yun. Ayaw ni Lord na manatili tayo dito. So ano yung ating key verse? Makikita natin sa Psalms 138. Let's open our Bibles to Psalms 138 kasi dyan lang tayo iikot. May iba tayong verses pero yan yung pinaka-key verse natin. Psalms 138. Sige po, please open your Bible para makita mo mismo sa Bible na ginagamit mo, hindi ito gawa-gawa ni Pastora, ito ay salita ng Diyos. Ang Psalms 138 po, ito po ay sinulat ni Haring David. Sino daw po yung nagsulat? At sinulat niya to kasi all this time ng buhay niya,
bigla siyang kinausap ni Prophet Nathan at biglang nangako sa kanya ang Diyos. Kaya tuwang-tuwa si Haring David. Alam niyo ba na ang Psalms 138 is the first psalm. Sunod-sunod yan, 39, 40s. Pero ito yung first na song na sinulat ni Haring David dahil sobrang saya niya. Bakit pinangakuan kasi siya ng Diyos? Sabi niya, nasasaling lahi mo, David, ipapanganak ang Mesaya. Ang iyong salin lahi ay magiging mga hari. Kaya tuwang-tuwa si Haring David. Nasulat niya to. Napipicture po natin kung bakit may Psalms 138. So ngayon, buksan natin yung verse 7. Ito po yung pinaka-verse natin. Pwede ko po ba kayong anyayahan saglit na tumayo? Ayan, para po makita nating mabuti at maaral po natin yung ating salita ngayon. Pwede po ba nating basahin yung English version ng 3 beses? Okay lang po? Okay, 1, 2, 3. Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. Isa pa, though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. For the last time, let's read with all conviction. Though I walk in the midst of trouble, you will revive me. You will stretch out your hand against the wrath of my enemies, and your right hand will save me. Psalms 138 verse 7. Thank you, O Lord, sa iyong mga salita, and we pray, O Lord, na ito ay bumaon sa aming mga puso sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Thank you. Sige po, tayo po ay makakaupo na. Sabi po sa Tagalog, bagaman ako'y lumalakad sa gitna ng kaguluhan, ako'y iyong muling bubuhayin. Iyong iuunat ang iyong kamay laban sa puot ng aking mga kaaway at ililigtas ako ng iyong kanang kamay. Yan po yung translation natin sa Tagalog. So ano yung makikita natin dito? Why do we need revival? Makikita natin, di ba, si David, sabi niya, you revive me, kinapit ang letter ko, you revive me. Bakit siya ni-revive ng Panginoon? Siya naman ay a man after God's own heart. Sino sa atin ay alam mo naman na may relasyon ka sa Diyos? Nagpe-pray ka naman, nagbabasa ka naman ng Bible. Sumusunod ka naman sa Great Commission. Tinatry mo naman talaga makasunod sa Diyos. Ganon din si David. Pero bakit nangailangan si David ng revival? Though I walk in the midst of trouble. May troubles si David. Sino sa atin ang may troubles? Though I walk. Bakit natin kailangan ng revival? Because we walk in the midst of trouble. Kailangan natin ng revival dahil ang trouble ay laging nandyan. Hindi tayo tinatantanan. Si David ay dumadaan din sa trouble. At nakita ko yung troubles na pinagdaanan ni David. David was hunted by his father-in-law. Alam niyo po ba na si David, sino may dito? Biyanan. Ayan. Kamusta yung biyanan niyo? Mabait? Ayan. Si David kasi, yung biyanan niya, gusto siyang patayin. Yes, sa mga nagbabasa ng, makikita nyo yan, gusto siyang patayin ng kanyang biyanan. Yung biyanan niyang tinulungan niya, yung biyanan niyang pinatay niya si Goliath para lang maligtas yung kingdom ng biyanan niya. Ano yung kapalit? Gusto siyang patayin. Meron siyang family troubles. Sino sa atin may family troubles? Sino merong gustong pumatay sa'yo? Sa puso mo, sa isip mo, sa iyong espiritu. Sino sa atin merong mga, hindi naman sa masama sila, no? Pero they are the cause of our troubles. Hindi naman sa gusto natin silang pasamain. Pero nagiging dahilan sila ng ating kaguluhan, ng kaguluhan sa puso, kaguluhan sa isip, kaguluhan sa ating espiritu. Family troubles. Si David, dinaanan niya rin yan. Ano pa? Ano pa yung naging troubles ni David? Kaguluhan sa pinansyal. Dahil sa siya'y gustong patayin ng kanyang biyanan, tumakas siya. At saan siya tumira? Sa kuweba.
Sino sa atin nakatira na sa kuweba? Wala pa naman. Pero si David nakatira sa kuweba. Ano kaya itsura ng kanyang buhay nakatira sa kuweba? Di natin alam, no? Biruin nyo si David, he's the son-in-law of the king. Nung time na yon, hindi pa siya hari. Siya ay manugang. Tama po? At siya ay pinili ng Diyos. Alam niyang siya ay tinawag ng Diyos. Nakikinig po ba ang lahat? Alam niyang tinawag siya ng Diyos, pero nakatira siya sa kuweba. Sino sa inyo, alam mo namang tinawag ka ng Diyos, pero bakit yung bahay ko mukhang kuweba? Bakit ganito yung pamumusaysay namin? Kung ikukumpara mo sa bahay ng iba, kung ikukumpara mo sa lifestyle ng iba, bakit yung buhay namin mukhang kuweba? Para kaming nakatira sa kuweba na walang kahit na ano. Ano ba meron sa kuweba? Walang kuryente, walang maayos na higaan. Tama ba? Hindi komportable. Trouble ni David, dinaanan ni David yan. He is a man after God's own heart. Pero bakit may ganyang troubles? Nakita po ba natin? Meron siyang financial troubles. At ano pa? Dahil marami siyang kaaway, maraming tumutugi sa buhay niya, hindi lang si Saul. Ang dami niya kasing napatay kasi lagi siya nananalo sa digmaan. So ang dami niyang kaaway, lahat ng yun hinahunting siya. At tayo rin may mga kaaway. Akala mo ba masyado kang mabait? Oo, buti na lang, masyado kang mabait. Pero alam mo bang may kaaway ka? At yun na si Satanas. Yun ay mga demonyo. Gusto nilang nakawin yung buhay mo. At hindi sila yung kaaway na na parang, teka, abangan ko nga to sa kanto. Hoy, ikaw pangit mo. 'Di ba? Hindi ganoon. Papatayin ka niya. Yung kaaway mo, ang tawag na to? I'm just saying it, pero in the real world, someone is after your life. Merong gustong pumatay sa'yo. Kaya ka natatrap. Kaya nga, naiipit ka sa trouble na yan. Kaya nga namamatay ka na. Deep inside. Nagigets po natin? Kaya nga kailangan natin ng revival. Because of all those troubles na hindi natin maiiwasan. Minsan tayo yung may kasalanan kung ba't natin yan dinadaanan. Minsan naman, pagsubok. Hindi natin alam. Pero dumadaan tayo dyan. Pero buti na lang, merong revival. Sabi dito, it's also happening to the nations. Etong tatlong to, nangyayari sa ating bansa. Kailangan ng Pilipinas ng revival. Maraming pamilyang magulo. Pag nag-share ako, pagtatanungin mo, kamusta yung background ng family nila? Sali-salimuot. Puro panganay, wala yung magulang, iniwan, namatay agad, sira. Nagigets po natin, kailangan kanila. Hindi lang tayo nandito para makaranas ng revival, nandito tayo para gamitin ka rin ng Lord para magbigay ng revival sa iba. Amen po? Sino sa inyo gustong gamitin ng Diyos para maranasan ng ibang revival? Amen. Hindi lang ikaw ang dumadanas ng financial trouble, yung ibang mga tao mas grabe pa, mas worst pa yung sitwasyon nila sa atin. At hindi lang ikaw ang inaatake ng kaaway, yung ibang tao din. Lahat ng tao sa mundo, lalo na sa bansa natin. Makikita mo yung Pilipinas, hindi na umunlad-unlad. Bakit ganon? Bakit walang revival? Hindi tumatayo kasi. Yung mga pinili ng Diyos para magdala sana ng revival. Bakit? Kasi hindi natin nararanasan yung revival. Kaya nandito ang Diyos para maranasan natin ang revival para dumaloy ito sa Pilipinas. Amen po? Amen. Ayan, ano po yung sabi dito? Troubles can lead to death. Paano mo malalaman na ang isang tao ay namamatay na? Gusto nyo pong malaman? Okay. Signs that a person is dying or dead spiritually. Letter A, lethargy. Sige, next po. A, lethargy or walang gana. Pag ang isang tao, kailangan mo pang pilitin para lang umattend ng church. Pag ang isang tao nasa gawain pero walang gana,
walang ganang sumamba, walang ganang magbasa ng Bible, walang ganang manalangin, walang ganang maghayo. Lethargy, it's a sign that you are dying inside. Walang life. Nawawala yung life. Letter B, backslide. Paatras ang lakad sa Panginoon, hindi pasulong. Imbis na, uy, may conquest. Sama ako dyan. Uy, may conquest. Kayo na lang. May conquest ba? Hindi muna ako a-attend ng mga ilang weeks para hindi ko, hindi ako a-attend ng balasik kasi hindi naman ako balasik. Paatras. Paatras. Habang ang iba ay pasulong ang church. Amen po? Parang hindi naman. Pasulong po ba ang ating iglesia? Amen. Kung di nyo po alam, ang ating church ay may conquest this November. Ang target po natin, mahayuan lahat ng tao, bata, matanda sa isang barangay kung saan tayo dinala ng Panginoon. Yan po yung ginagawa ng Diyos sa ating iglesia. We are evangelizing weekly. Our target is to bring them to Christ weekly. Ang target natin, every week may bago. Every week may bagong tumatanggap sa Panginoon. Yan yung ginagawa ng Lord sa ating iglesia. And when you are alive, pag alive ka, sasama ka. Gusto mo yun. Para yun kay Jesus. Pero kapag ikaw ay namamatay yung spirito mo, kayo na lang. Hindi ko kaya yan. Ako nga kailangan ko ng hayuan Ulit. Gets po natin? Backsliding. Letter C, indifference. Walang pakialam. Kahit nanonood tayo ng palabas, nakikita natin yung Israel. Hindi ka pa rin sumasama sa day watch. Alam mo nang nagkakagulo sa buong mundo, hindi ka pa rin nananalangin para sa ibang tao. Ang panalangin mo laging, Lord, bless me, heal me, ano pa ba? Protect my family, guide me, puro me. Never for the nation, never for other people. That's indifference. Walang pakialam. Pag ang isang taong buhay yung spirit niya, you cry for the lost. Hindi mo maiwasan yun, hindi mo yun mapipigilan. At letter D, worldly, makamundo. May bisyo pa din tayo. Tandaan niyo po mga kapatid, kapag nasa mundo ka pa din, you are dying. Huwag mo sabihing uma-attend ka ng church. You are dying. 1 John 4:4. Ano yun? Sabi, di ko alam kung 4:4 yun, pero sabi doon, do not love the world. For if you love the world, the love of the Father is not in you. Hindi ka pwedeng magmahal sa dalawa. Pag mahal mo ang mundo, hindi mo mahal ang Diyos. Nagpapanggap ka lang. Sorry kapatid, sorry. Sinasabi ko to para magising ka. Amen po? Hindi ka pwedeng magmahal ng dalawa. Sana, dalawa ang puso mo. Walang ganun. Hindi po. Sorry Lord. Kung nakikita natin, it's time to wake up. Amen po? Amen? Pag makamundo ka, hindi ka makaalis sa bisyo, hindi si Lord ang mahal mo yung bisyo mo. Kailangan mo yung iwanan. Kailangan mo yung i-forsake kung gusto mo ng revival. Kaya ka uma-attend, walang nangyayari sa'yo. Bakit? Kasi pagbalik mo sa mundo, yun pa rin ang yakap-yakap mo. Amen? Sino gusto ng revival? That's killing you, kapatid. Ayan, thank you. Yung 4 na yan, tignan nyo mabuti. Pinapatay ka niyan. Pinapatay niya yung spirit mo. That's the sign that you are dying. And if you are like that, hindi nandito ang Panginoon para husgahan ka. Nandito siya para i-revive ka. Amen? Amen po? Sabi nga nila, ang church daw ay hindi isang museo ng mga perpektong tao. Ito ay hospital. Yan. Kung saan, nandito yung mga sugatan, nandito yung mga namamatay na kailangan i-revive. Amen? Amen? We are not here to judge one another. We are here to revive each other. Amen?
Amen. And syempre, it's all through Jesus Christ. Amen po? Amen. Ayan, sabi dito, the problem is not the trouble. The problem is you need revival. Madalas, ang pinoproblema natin, yung trouble. Tinatry nating ayusin. Tama po ba? Ano ulit yung mga trouble? Ano yung number 1? O, tingnan ko nga. O, diba? Halatang ano eh. Ano po? Ano yung number 1 trouble? Pamilya. Ano yung pangalawa? Financial. Ano yung pangatlo? Spiritual. Sino sa inyo nagtatry isolve yung family problems? Wala. Ano, hinahayaan nyo lang? Oh, yung iba, hinahayaan lang eh. Kasi feeling nila wala na silang magagawa. Sino nagtatry mag-solve ng financial trouble? Sino nagtatry mag-solve ng spiritual trouble? Amen. Hindi yun ang solusyon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi yun ang solusyon. Ang solusyon, magpa-revive ka. Tama po ba? Kapag naranasan mo ang revival ng Diyos, kusang maaayos yung mga troubles mo. Maaayos yan. Dahil si Lord ang mag-aayos niyan. Kailangan mong i-deal yung sarili mo. Sabi pa dito, ano pa yung nakalagay? We don't need to look for someone to blame. We need to look at the one who can give us revival. Hindi puro kasisi. Lagi ka naninisi si ano kasi, ganto kasi nanay ko, ganto kasi tatay ko, ganto kasi biyanan ko, ganto kasi manugang ko, ganto kasi kapatid ko. Puro tayo sisi. Honestly, hindi sa tao tayo dapat tumitingin, kundi sa Diyos na kayang mag-revive sa atin at sa mga kapamilya natin. Amen po? Amen. Hindi puro sa, wala na kaming pera, ano nang gagawin natin, asa na ba si Bombay, di ba? Kanino pwede mangutang, di ba? Hindi puro ganun. Tumingin ka sa Diyos na kayang mag-revive ng pinansyal mo. Amen. At kung ano nangyayari si Satanas kasi, yung demonyo kasi, evil spirit kasi, hindi yun ang problema. Tumingin ka sa Diyos na kayang magpalaya sa'yo sa anumang kapit ng kaaway sa buhay mo. Amen po. We need to look at the one who can give revival. Amen. The problem is not the trouble. The problem is you need revival. Amen. At kailangan nating aminin yun. Amen po. Who can revive us? Sino ang maaring bumuhay sa atin? Ano yung sinabi ni David? Ano yung sabi niya sa verse? Sige nga, pakibasa. Sa mga translations nyo. You will revive me. Sino ang pwedeng mag-revive sa'yo? Tanging ang Diyos lang. Tanging ang Diyos lang. Hindi ka kayang i-revive ng doktor. You cannot see revival in worldly things. Kaya nga sabi ni David, you will revive me. Alam nyo si David, marami siyang kakampi. Marami siyang pwedeng utangan. Andyan po ba tayo? Ang daming pwedeng tumulong sa kanya. Pero kanina siya lumapit? Sa Diyos siya lumapit. You will revive me. Bakit? Kasi alam niya na hindi siya marirevive ng kahit na anong bagay dito sa mundong to. Dahil ang Diyos ang lumikha sa kanya. Ganon din sa'yo. Hindi ka marirevive ng kaka-ML mo. Hindi ka marirevive ng kaka-overtime mo. Hindi ka marirevive ng kakababad mo sa Facebook, kaka-TikTok mo. Hindi yan nagbibigay ng revival. Ang nagbibigay ng revival ay ang Diyos na lumikha sa'yo. Dahil sa Kanya nanggaling ang buhay mo. Amen po. Ano yung sinabi sa ating verse? Ano yung nakalagay dyan? Psalms 36 verse 9. Sabay-sabay nga po tayo magbasa. 1, 2, 3. You are the giver of life. Your light lets us enjoy life. Amen. Sino daw yan? Ang Diyos natin. He is the giver of life. Sino gusto ng life? Sino gustong ma-revive? Kanino ka tatakbo sa tindahan para bumili ng yosi? Kanino ka tatakbo sa boyfriend mo? Sa girlfriend mo? Sa ka-MU mo? Kanino ka tatakbo sa best friend mo? Kanino ka tatakbo? Sa Lord na nagbigay ng buhay sa'yo. Amen po. He alone can give us revival. Hindi mo itong makikita sa ibang, kahit na anong bagay dito sa mundong to. Tanging ang Diyos lang. Sabi dito,
mamaya ko na siguro dadaanan yung How Will God Revive Us. Sa application muna tayo. Sino ulit gustong maranasan yung revival? Ano yung dapat nating gawin? Sino sa inyo, gusto ko yan pa. Paas! Gusto ko na! Ngayon na! Anong dapat mong gawin? Number 1, ito lang po. Hindi, 2 lang pala. Number 1, be lowly. Maging taong may mababang loob. Lowly. Sino sa inyo first time na rin nakita yung salitang lowly? Bakit yan yung ating word, Pastora? Buksan mo yung Bible mo. Asan tayo? Nasa verse ano tayo? Verse 7. Ano yung bago mag-7? 6. Pakibasa po yung verse 6 sa mga nasa Bible nyo. Ano yung nakita nyo dyan? Though the Lord be high, yet had He respect unto the humble. Yung translation sa inyo. Sa iba, lowly. Ayan. Ngunit ang palalo ay nakikilala niya mula sa malayo. Sino daw yung nakakaranas ng bakit ang lakas ng loob ni David? Na sabihin na, you will revive me. I believe with all of my heart. Ano yung meron si David? Meron siyang kababaang loob. Kaya malakas ang loob niya. Mababa ang loob niya. Ano ibig sabihin ng, bago yun, gusto ko lang din ilagay, hindi lang siya yung may mababang loob, kundi si Jesus mismo ay may mababang loob. Bakit ko to sinasabi? Kasi alam nyo, madali namang sabihing humble ako. Tama ba? Paano masasabi na isang tao ay may mababang loob? At paano masasabi kung wala siyang mababang loob? Si David, ano yung nakita ko sa kanya nung inaral ko to? Si David, laging ang tiwala niya ay nasa Diyos. Kapag may mangyayari sa kanya, masaya, malungkot, nakakagalit, nasasaktan siya, kanino siya laging tumatakbo? Kay Lord, sa Diyos. Ang isang taong may mababang loob na nakita ko sa buhay ni David, laging tumatakbo sa Diyos. Sa lahat ng pinagdadaanan niya, lagi siyang nasa secret place. Hoy, may nangyari sa aking maganda. Teka lang. Lord, nasaya-saya ko. Ito po yung nangyari sa akin ngayon. Nasaya-saya ko. Talk sila ni Lord. Ganun na naman. May mangyayari na naman sa kanya. Nalungkot siya. Punta na naman siya na, Lord, nalulungkot ako. Ito yung nangyari sa akin. Ito. Lobas na naman siya doon. Doon na naman yung buhay niya. Ang dami niyang kaaway. Lord, natatakot ako. Ang dami kong kaaway. Tulungan mo ako, Lord. Nakita niyo po? Psalms 1 to Psalms 150. Makikita mo dun. Lahat ng situation sa buhay ni David, lagi siyang tumatakbo sa Diyos. Kasi bakit? Alam niya na hindi niya kaya kung wala yung Diyos. Pero po ako sasabihin sa inyo, madaling sabihin na tayo ay may Diyos, na tayo ay sumasamba sa Diyos, na tayo ay tumatakbo sa Diyos. Pero kung i-evaluate natin yung buhay natin, titignan natin yung buhay natin, kapag may problema ka, saan ka pumupunta? On the spot, may nag-message sa'yo, yung inutangan mo, sinisingil ka na. Ano ang unang-una mong ginagawa? May dumating na pera! Wow, praise God! Ano ang unang-una mong ginagawa? May problema! Naku, yari. Siyempre yun, malamang. Lord, problema yan eh. Tuwing may problema lang ba tayo lumalapit sa Diyos?
David is a lowly person. Kaya niya na-experience yung revival. Alam niyo, nalulungkot ako sa church. Every Sunday naman may gawain. Pero bakit may mga tao na kahit laging umaattend ng gawain o hindi naman, paminsan-minsan lang, bakit hindi pa rin sila nare-revive? I'm sad to see that as your pastora. At alam niyo, ito yung nakita ko. Wala kasi nito. Hindi mababa ang loob. Kaya niya kahit wala ang Diyos. Kaya niya kahit mabuhay. Kaya niyang magpatuloy sa kasalanan kahit wala ang Diyos. And that's the reason bakit hindi nare-revive ang isang tao. Alam niyo po, there's more. I pray makatch natin to. Kung feeling mo, makinig kayong mabuti yung buhay niyo ganyan lang. Ma-attend ka naman, babasa ka naman ng Bible, balasi ka naman, 100% ka pa nga Pero you know in your heart na wala ka ng buhay. Oo, ginagawa mo yon, pero wala ka ng buhay. Hinihila mo na lang yung sarili mo para may mapasa ka. Para masabi ng ibang tao, uy, Christian siya kasi uma-attend siya pag Sunday. Kasi nagse-cell group siya. Wow, sana all. Pero deep in your heart, alam mo, namamatay ka na. What do you need to do? Hindi mo kailangang dagdagan yung devotion mo, dagdagan. Ang kailangan mong gawin, magpakumbaba ka. Lumapit ka sa Diyos at sabihin mo sa Kanya, Lord, namamatay na ako. Kailangan ko ang revival mo. Ayokong magpanggap sa harapan mo. Nasasabihin ko na okay ako, mainit ako, lagi ako sa church. Lord, kailangan kita. Kailangan mong magpakumbaba. Huwag mo ipagmalaki yung devotion life mo. Huwag mo ipagmalaki yung attendance mo. God knows what is inside of our hearts. Wala tayong matatago sa Diyos. Kung kailangan natin ng revival, kitang-kita niya yun. And God is not condemning us. Gusto niyang i-revive tayo. Amen po? Si Jesus mismo is a lowly person. Zechariah 9 verse 9, tingnan nyo na lang, time's up na ako. Pero si Jesus, paano siya pumasok sa Jerusalem? Nakasakay siya sa asno. Hindi siya mayabang. Ako yung hari. Papasok ako, naka-carriage ako. Hindi siya ganun. Hindi siya mayabang. Sino ulit gusto ng revival? Anong gagawin? Paano mo mapakita na ikaw ay nagpapakumbaba? Hindi ko nalagay dyan yung daily truth Pero nakita ko yun, at doon ko siya nilagay. Ang sign ng taong mapagmataas. 4 na tanda ng taong mapagmataas at malabong makaranas ng revival. Gusto ko itong sabihin sa inyo kasi gusto kong maranasan nyo yung revival. Amen. Okay lang ba? Number 1, umaasa sa sariling talino at kakayanan. Kung ikaw, kaya mong umandar ang araw nang hindi ka nananalangin pag umaga, pasensya na, pero mayabang ka. Dahil nakaasa ka sa kakayanan mo. Hindi ka man lang nag-pray sa umaga, hindi ka nagbasa ng Bible sa umaga, wala kang word, kinaya mo yun, kinakaya mo yun. Pasensya na, that's not a sign of being a lowly person. Ang isang taong mapagkumbaba, you kneel every morning
You say to God, Lord, hindi ako aalis sa bahay ko. Hindi ko gagawin yung mga gagawin ko kung wala ka, Panginoon. Sayang yung araw ko, baka mapahamak ako. Kailangan kita, Panginoon. Pagpalain mo yung araw ko. That's the sign of a lowly person. Amen? Amen? Sa mga leaders, nandyan po ba? Hindi ka magse-cell group nang hindi ka man lang nananalangin. Hindi mo inaaral. Matalino naman ako. Narinig ko naman nung Sunday. Kuhang-kuha ko naman yung message. Hindi ganon. Mananalangin ka, Lord. Shandarabakaya Sunday. Nilalapit ko yung mga members ko. Hindi ko kaya to sa sarili ko lang. Holy Spirit, samahan mo ako. Amen po. Magtatrabaho ka, papasok ka sa school, hindi mo kinakaya sa sarili mo lang. You don't trust yourself. Oo, magaling ka, matalino ka, pero merong mas may magaling sa'yo. Merong mas may matalino sa'yo, merong mas nakakaalam kung ano mga mangyayari sa'yo at ang Diyos yun. At willing ka niyang tulungan, willing ka niyang bigyan ng buhay. Do not trust in yourself, in your own understanding. Proverbs 3:5-6. Amen po. Nakuha po ba natin? Nakikinig po tayong mabuti. Letter B, hindi marunong umamin sa pagkakamali. Maraming tatamaan nito. Sa church, ang galing. Ang daming alam sa salita ng Diyos. Pero pag tinatama mo, lagi siyang mas marunong. Hindi siya marunong makinig. Ito yung dapat gawin. Hindi! Doon ka na nga. Galit pa yan. Aangil pa yan. Shhh! Lalabas yung pangil. That's a sign na isang tao ay mapagmataas, mayabang. Dahil ang taong mapagkumbaba, nagpapaturo, nakikinig. Baka naman ako yung may problema. Baka naman kailangan kong ipaayos yung attitude ko, yung isip ko, yung dila ko. Baka kailangan kong magpaturo. Amen po. Amen. Nakikinig po ba tayo? Nagiging lowly person na po ba tayo? Nakikita ba natin ang kahalagahan nito? Amen. Letter C, laging sinisisi ang ibang tao at sitwasyon. Ito ay sign na isang tao ay mapagmataas. Hindi niya nakikita yung mali niya. Kaya ang ginagawa niya, tinitignan niya yung mali ng iba. Laging nakasisi sa pamilya, sa leader niya, sa boss niya, sa teacher niya, sa mga kaklase niya, sa mga kaibigan niya, sa mga ka-members niya. Laging nasa kanila yung sisi. Pero yung sarili niya, hindi niya nakikita. Mapagmataas. Mayabang. Alam niyo po ako, pag lumalapit ako kay Lord, pag ako nasasaktan, lalapit ako kay Lord, Lord, ituro mo nga po sa Kanya. Alam mo kung ano gagawin ng Lord? Tanong niyo sa akin, ano po? Ako yung natuturuan. Nakikita ko yung mali ko. Pag lumapit ka sa Diyos, tandaan niyo po, imposibleng hindi mo makita yung kasalanan mo. Because God is holy. Tatanggalin niya lahat. Ito yung totoo. May kasalanan ka. Hindi lang siya, hindi lang sila. Amen? Nakukuha po ba natin? Alam na natin kung paano maging lowly? And letter D, kontento na sa buhay basta na ipagpapatuloy ang kasalanan. Sad to say, maraming uma-attend sa church, nakikinig, paglabas, ganun pa din. That's why you don't experience revival. That's why nothing changed. Alam niyo ibig sabihin ng revival? Transformation. Revival is not emotion. Revival is transformation. Paano mo makikita ng isang tao ay nakaranas ng revival? Hindi dahil lumuhod siya, natumba siya, kung ano-anong nalamukos yung mukha niya. Hindi ganon yung nakaranas ng revival. Ang taong nakaranas ng revival, paglabas niya, nagbabago siya. Alam niyo yung Asbury Revival? Alam niyo yon? Napakinggan niyo ba yon? Yung sa ibang bansa, sa isang church, dinudumog siya ng napakaraming tao.
Dami-dami, parang naging everyday ata yung punta nila dun sa church na yun, tapos nag-worship lang sila. And I believe it's true. Alam niyo kung bakit? Yung mga nagpupunta doon, paglabas nila, yung mga nagnanakaw, sinusoli nila yung mga ninakaw nila, yung mga nanonood ng porn, dinudurog nila yung mga accounts nila, yung vape, kita ko dinudurog nila yung vape nila. There is transformation kasi na-encounter nila yung presensya ng Diyos. Bakit? They are lowly. Nagpakumbaba sila sa harapan ng Diyos. Kaya kong iwanan ng lahat para sa iyo, Panginoon. Ganon yung heart nila. Kaya grabe yung pagkilos ni Lord sa kanila. And church, ito yung last days. Alam niyo, nangyayari sa Israel ngayon, yung mga sinesend ni Tita Neng. Nandiyo ba si Tita Neng? Magpipirmahan na po. Alam niyo ba yun? Para lang maayos, magkakaroon na ng war, kunwaring peace, ilalabas na po yung Antichrist. We are in the end of the end times. And the world needs revival. Kailangan ng mundo ng revival. Alam niyo ba, sino nakatenda ng encounter? Amen. Sino sa inyo nung umattend ka ng encounter, nagbago talaga yung buhay mo? As in, nagbago. 3 days lang yon. Wala kang, teka ha, nag-yosi ako. So, ang gagawin ko, isang kaha ko, isang araw. So, gagawin ko sa susunod, magbabawas ako ng 3. Sa susunod na linggo, magbabawas ako ng 3 pa. Magbabawas ako ng 3. Sino nag-try nun? Wala nangyari, di ba? Tama ba? Sa iba siguro may nangyari. Pero, sa encounter, paglabas mo, agad-agad nawawala. Tama ba? Agad-agad nawawala yung desire for the world. Bakit ganun? Naalala ko si Tito Fed. Hello, Tito Fed. Naalala ko na nag-encounter daw siya. Si Tito Fed, kilala niyo naman si Tito Fed, di ba? Ayan, tahimik lang siya pero madaldal pag. Ayan. Pero paglabas niya ng encounter, lagi siyang umaawit. Lagi siyang kumakanta ng worship songs. Ayan. Tama ba, Tito Fed? Buhay sa kanya eh. Sino sa inyo nung paglabas mo na encounter, nagde-devotion ka na? Nang consistent. Twice, thrice. Nag-spend time ka na kay Lord. Yes. Sino huminto sa pag-ML? Sino yung may mga hininto ka dahil naranasan mo talaga si Lord? That's one example of a person na ni-revive ng Diyos. At gusto niya yung ulitin sa'yo. Kaya niya yung ibigay ngayon sa oras na to. Pero may susi. Dapat ikaw ay magpakumbaba. Kailangan aminin mo na hindi mo kaya kung wala ang Diyos sa buhay mo, handa kang isukol lahat para sa Kanya at mararanasan mo yung revival. Naniniwala ka ba doon? Sabi po doon sa balikan natin, ito na yung last, sorry, gusto ko lang talagang makita nyo to. Yung verse na nilampasan ko. How will God revive you? Doon pa rin sa verse natin, 138 verse 7. He shall stretch forth His hand against the wrath of your enemies. Iuunat niya yung kamay niya sa puot ng iyong kaaway. Alam niyo ba yung pag-unat ng kamay na ni-research ko kung ano ibig sabihin nito? Alam niyo ba yung stretch forth? Akala ko gagano lang. Yung parang nag-iinat. Unat daw eh. Akala ko, okay. Yan. Ching! Ganon. Pero hindi pala. Yung pag-unat pala ng kamay na yan, yung parang sasapak. Alam niyo yon, yung parang, di ba bubuelo ka bago ka sumuntok? Tama ba? Mga nanununtok. Joke lang. Sino mga nanununtok dyan, nananampal? Di ba hindi naman, di man ganun lang, di ba? Pag galit ka talagang, di ba? Ganun yun eh. Ganun daw yung pag-stretch ng hand ni Jesus, ng Diyos. Imagine mo yung sa kaaway mo, kapag nagpakumbaba ka, kapag dinesire mo yung revival, ito yung gagawin niya sa'yo. Lahat ng gumugulo sa financial mo, lahat ng gumugulo sa pamilya mo, lahat ng gumugulo sa spirito mo, sa pamumunga mo, sa buhay mo, gaganyan yung kamay niya. Gaganunin niya yung kaaway mo. Amen? Paano? Through Jesus Christ. Sabi dito, His right hand shall save you. Sino yung nasa right hand? Sabihin na sabay-sabay, right hand. Sino yun? Si Jesus Christ. Jesus Christ sat at the right hand of God. 1 Peter 3 verse 21, by the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is on the right
hand of God. That right hand is Jesus Christ. Jesus Christ will save you. Jesus Christ will revive you. That's why He is the King of revival. Siya yung magbibigay ng buhay sa'yo. Sasapakin niya yung kaaway mo at ililigtas ka niya. Aalisin ka niya dun sa nagbibigay ng kamatayan sa'yo. Sinong gustong makaranas noon? Magsabi ng Amen! Sige po, tayo lahat ay tumayo. So right now, let's just ask. Alam nyo, naniniwala ako, wala na tayong time, no? Pero I believe with all of my heart, hindi natin kailangan ng maraming oras. Kapag at this very moment, dinesire mo, Lord, I humble before you. Nagpapakumbaba ako sa oras na to. Sige lang, yun lang, gagawin natin. Sige, right now, gawin mo yung sincere sa oras na to. Nagpapakumbaba ako sa harapan mo. Humihingi ako ng tawad. Sige, lahat ng nakikita mong kasalanan ngayon sa oras na to. Alam nyo, nung tumanggap ako kay Jesus Christ, ang unang-una kong nakita bago ko na-encounter si Jesus, yung kasalanan ko. And right now, kung nakikita mo yung kasalanan mo, that's a sign na ikaw ay nagpapakumbaba sa harapan ng Lord at gusto niyang hugasan sa mga kasalanan na yan. Sige po, let's ask for forgiveness. Sige po, huwag tayong mayabang sa oras na to. Kasalanan yan. Dadalhin ka yan sa kamatayan. Sige po, let's ask, sorry Lord, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan na to. Patawarin niyo po ako sa pagmamataas ko. Patawarin niyo po ako, nabubuhay ako na parang walang Diyos. Kailangan kita. Jesus. Ngayon magko-communion tayo. Sa pag-communion natin, kiniklaim natin na kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Sa pagkain natin ng tinapay, pag-inom natin ng saro, pinapakita natin, Lord, hugasan mo ako, bigyan mo ako ng kakayanan na maging mapagkumbaba kagaya mo dahil gusto ko ng revival. Sige po, pwedeng pakibigay. And sige po, pwede po tayong pumunta sa likod at kumuha ng isang tinapay at saro. Worship leader, habang kumukuha sila, tayo po ay sumamba. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Days of old, would you do it again? Do it again. All the stories told, all the miracles, would you do it again? Do it again. 'Cause you said, consecrate yourselves to me, and you will see amazing things. There's a time to sow and a time to reap. Would you do it Sige po, awitin natin kung alam natin tong awit na to. Do it again. There's a time to heal and a time to be. Would you do it again? Do it again. As you said, consecrate yourselves to me,
Holy Spirit fire, burning ever brighter in our souls. Kings and kingdoms falling, hear your people calling. King of kings, we need a miracle. Hallelujah. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take and eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Sige po, sabay-sabay natin kainin yung tinapay. Thank you, Jesus. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Sige po, sabay-sabay natin inumin yung nasa saro. Thank you, Jesus, sa opportunity na makapag-communion sa oras na to, oh God. Hallelujah. Patuloy nating awitin. We need your revival. Sa kararashiya, Holy Spirit fire, burning ever brighter in our soul. Kings and kingdoms falling, hear your people calling. King of kings, we need a your revival, Holy Spirit fire, burning ever brighter in our souls. Kings and kingdoms falling, hear your people calling. King of kings, we need a miracle. And the King's among us, and His glory surrounds us, and the fire is falling as we sing, and the Savior is for us, and His love is victorious. The revival is rising in His name. Lord surrounds us, and the fire is falling as we sing. The Savior is for us, and His love is victorious. The revival is rising. Meron po tayong gagawin. Kakantahin natin ulit yung bridge. Pero this time, alam nyo, sorry, wala na tayong time. Pero ang sabi sa akin ng Lord, kahit nasa upuan ka, kaya kanyang i-touch. Kaya kanyang i-touch. Sa oras, sabi sa message natin no anniversary, just one touch. Kaya kang i-touch ni Lord sa oras na to. Kapag ikaw ay nag-humble down ngayon sa harapan ng Panginoon, Lord Jesus, I need you. Revive mo ko, Lord. You revive me. Outstretch mo yung kamay mo. Iligtas mo ako with your right hand. Jesus Christ, save me. Save me. Revive me right now. He will touch you at that place. Right now, as you sing, habang umaawit ka ngayon sa Panginoon, itatouch ka niya. By your faith, let it be done to you. Sige po, tayo ay umawit sa Panginoon at hayaan natin ang Holy Spirit kumilos sa oras na to. Hallelujah! And the King is among us. He is among us, and His glory surrounds us, and the fire is falling out. Let's receive the touch of the Lord right The now. Savior is for us, and His love is victorious. The revival is rising in His name. The King
the fire is falling as we sing. The Savior is for us, and His love is victorious. The revival is rising in His name, and the King is among us, and His glory surrounds us, and the fire is falling as we sing. The Savior is for us, and His love is victorious. The revival is rising in His name. We need your revival, Holy Spirit fire, burning ever brighter in our souls. Kings and kingdoms falling, hear your people calling. King of kings, we need a miracle. And the King is among us, and His glory surrounds us, and the fire is falling as we sing. And the Savior is for us, and His love is victorious. The revival is rising in His name. Let revival break out in this place. Sakaya bara sikuro moro sikaya baba. Sikaya bara bara sikuro moro sikala shikaya la sikara bara sikara ya la santa. Kuro moro moro sikara la la bara bara sakara la shande. Kuro moro sikara la sada la 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 baba. Sikuro moro sakara la sada la 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 kaya la la bara bara sikara la. Kuro moro sikaya la sada la la. Sira bahara la la kaya la. Sira bara sada la la kaya la sikara bara sada la la. Sikuro moro moro sikaya baba. Sikara la la sada la la baba. Sikara moro sikara la la sande. Sikaya moro sukuro moro. Sikara bara sikaya la la. Kuro moro sada la la kaya la la sande. Sikara bara sikaya baba. Sande la la kaya. Hada kaya na la sande. Sukuro moro sikara la la. Sande la kira na handa. Sande kaya. Sande guru moro sikara la kaya. Sande la kaya. Sande la kaya la shande. Sande la kaya la sanda. Sino sa inyo yung humingi ng tawad ngayon sa Panginoon? Gusto ko po kayo ipag-pray. Punta po kayo dito sa side na to. Lahat ng humingi ng tawad ngayon, nakita mong pinatawad ka ng Panginoon, punta ka po dito. Sa lahat ng mga nagdi-desire ng bunga, yung bunga talaga yung gusto mo, yun ang pina-experience sa'yo ni Lord, punta ka dito sa kabila. Sa mga humingi ng tawad po sa oras na to, sabi ng Panginoon, blessed are the pure in heart, for they shall see God. And right now, God will manifest Himself to you. God will manifest Himself to you. Sige lang, pikit ka lang. Magpapavision sa'yo si Lord.
Sa mga gusto ng bunga, pinapakita sa akin ng Lord yung story kung saan siya ay bumangon ulit, lumakad siya, nabuhay siya ulit, lumakad siya kasama yung mga disciples niya. Shinare niya yung Isaiah sa kanila. And bigla siyang nawala. Tapos sabi ng mga disciples niya, bakit ganon? My heart is ablaze. My heart is on fire. Na-realize nila yun si Jesus. At ganyan yung gagawin niya sa inyo. The people around you, they will feel Jesus. They will feel Jesus. Mararamdaman nila si Jesus. Magugulat sila pag natabihan mo sila, pag nakasama mo sila. Bakit ganon? Parang, bakit nag-aapoy yung puso ko sa oras na to? Bakit nag-aapoy yung puso ko para sa Panginoon? Yan ang gagawin niya sa inyo sa oras na to. Just receive. Sabihin nyo lang po, receive. I receive. Tinatanggap ko yon. And just stay in God's presence. Stay in God's presence. Baka may sasabihin pa siya sa inyo. The Lord, we give you all the glory, O God, Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you for your presence, O Lord. Hallelujah. Salamat po sa oras na to, God. Salamat sa revelations, O Lord. Salamat sa presence mo, God. Sa lahat ng may sakit, pwede pong lumapit sa akin. Lahat ng mga may sakit. Sige po, lapit lang po. Hallelujah. Sorry po, overtime tayo, pero yun na talaga na sino sa oras na to naramdaman may revival. Amen. Naramdaman may Holy Spirit. I pray. Testify po natin ito, no? Kasi wala na tayong time, sorry. Pero pwede po kayong mag-testimony. Shireen, pwede bang mag-post tayo sa group natin ng testimonies? Ayun, kung ano yung nangyari ngayon. Kasi puro revival yung topic natin. And I encourage everyone